Mahala mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon, ang kami magadool diya sa imong balaan nga presensya, ingon nga magapaubos kami diha sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi, sa imong katuyuan, nga din kami magahimo lamang sa mabutang nga magahatag og kahimayaan nga naa kanimo. Father God, dili gyud kami makahatag og kahimayaan nga naa kanimo kung adunay sala sa among mga kinabuhi, sala man sa hunahuna, sala sa buhat, o sala man sa nalitok. O bisan man sala sa dili pagsugot sa imong mga katuyuan sa among mga kinabuhi. Busa Father God, salamat sa imong paglimpyo kanamo sa dihang matag-usan nimo ka mga kaanakan nagagamit sa 1 John 1:9 rebound technique aron nga dili masayang bisan man ang among pagabuhaton karon pagsimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Tabangi kami sa pagtuon sa imong pulong din ang amuhang kalag makakaon o madugangan sa kaalam aron nga kami makabatok bisan man sa among pagkigaway nini nga kalibutan nga din puno sa kasamok, puno sa kaguliyang, puno sa mga pagsulay, puno sa mga pagantos. We pray, Heavenly Father, nga din ikaw gyud magapataliwala o magatabang kanamo, tabangan nimo kami nga magmadaugon sa among Kristohanong pagkinabuhi. Kining tanan akong ginatugyan, akong ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen. Okay, mangling ko ng tanan. Well, last Sunday, wala na to na padayon ang atong pagtuon. May tungod sa doktrina sa asin, no? Doctrine of the salt. O atong pagapadayonon ka na karon, tungod kay importante ka na ang subject alang usab ka na to. Naibalo kita nga doktrina sa asin or the doctrine of salt, no? Nagahisgot ka na siya may tungod sa preservation o usab dili lang sa preservation, naghisgot usab sa flavoring, no? Meaning ang usa ka magtutuo human kita mituo kang Kristo Jesus nga atong Ginoo manluluwas, ang iyang purpose o katuyuan sa atong kinabuhi nga mamahimo kitang asin nini nga kalibutan. O atong milabay, yes, taas-taas na tag-agi niadto apan atong ibalik diri sa salt is seasoner, no? Ang asin naibalo kita nga mao kini siya ang tigpalamig. Now, as seasoning, salt is figurative of the believer's inner happiness response to the gift of eternal life, namely the joy of salvation which comes from the knowledge of Bible doctrine. So meaning, when you believe in the Lord Jesus Christ, sa dahang mito ikaw kang Kristo Jesus ngayong Ginoo manluluwas, ang Diyos nagahatag kanimo og eternal life. O dapat nagmalipayon ikaw pag maayo niya ng eternal life nga imong naangkon. Just remember that God did not give you million. God did not give you billion, but He gave you eternal life. And you must be joyous with that special gift kagihatag sa Diyos ka na sa imo. Or else, kung wala ka mag-enjoy na, wala ka na satisfy sa gihatag sa Diyos nga kanimo nga kinabuhing walay katapusan, you are the most misery nga magtotoo sa kalibutan. Ikaw ang pinakamiserable nga tao sa kalibutan kung wala ka nagamalipayon, if you don't enjoy your life, your Christian life today, no? Just remember, mo bito ng pulong sa Diyos nag-ingon ka na to, especially kung magabasa kita sa 1 Thessalonians 5:16, nag-ingon siya nga, rejoice forevermore. Magmalipayon ka mo sa walay katapusan. Sa unsang paagi nga magmalipayon mo? Magmalipayon ta nga anak ta sa Ginoo.
Magmalipayon ta nga naluwas ta. Magmalipayon ta nga natay paglaom. Magmalipayon ta nga natay eternal home. Natay eternal life. Muna ang kabubuton sa Diyos nga magmalipayon ta sa atong kinabuhi. Dili ta masangit sa mga kalibutanon nga mga pagsulay. Kaya usahay, mututok manggutas kalibutan. Once mo start ganitas pagtutok sa kalibutan, misery ang musunod ganyan. Dili gid na pwedeng mawala ang misery when we talk something about these worldly things. Misery ang sunod nga na, either discontented ka, frustrated ka, pagkasing mga panglantaw sa kinabuhi, muna ang sunod-sunod nga, no? Pasok na mong takang na. O din na di mong kaupon sa kaibutan di ang Bible doctrine sa imong soul. Because when Bible doctrine recited in your soul, siya mong ang nag-manipulate sa imuha. Siya ang nag-alihok sa imuhang kinabuhi nga, maitak doktrina o, na divine viewpoint o. Di man ta sa kalibutan, di man na ito madaog na pinagi sa atong kaugalingon nga pagpalingkamot. No? We cannot conquer this world by our own energy. No, we cannot. No. Dili nimo kaya. Bisag pag muyong ka nga, manggialamon kayo ko, kusgan kayo ko, nakuy gahom, dili ka magmadaogon nining kalibutan. Kay kining kalibutan ang atong pakigaway din dili flesh and blood. But this is spiritual warfare. Spiritual warfare. Dili mo kaya atubang-atubang lang sa kalibutan, no. Dili gyud kaya nato ni. Nagkinahanglan gyud kita og superpower nga diin nag-isgot ba tungod sa espirituhan ng mga butang. Now, din sa Matthew, siguro kay balo na ka muna ini, no? Gina-emphasize yun ni kanunay sa atoa o kung sa ang kahimuan, bisan man sa gitawag na to asin, no? O ganun gi-emphasize kita nga kung mawala na daw ang asin, no? Gamay kaya na siya ng word, no? Pero importante kaya na siya. Kung mawala na daw ang asin sa atong kinabuhi, mura na tamak-tamakan ba? Ang atong kinabuhi bitaw, wala na ibili. Pwede nang tamak-tamakan. Yes, ang usa ka magtutuong nga nasya sa reversionist, ang usa ka magtutuong wala na siya nag-enjoy sa iyang spiritual life, sama ka na lang yun sa nothing. Wala ka na lang yun pulos. Nganong wala ka na may pulos? Because you are not in the will of God. Once nga, usa ka magtutuo, wala na gani sa kabubuton sa Diyos, wala gilami imong kinabuhi. Sama ka yun sa asin. Way lami imong kinabuhi. Bisang pag naghigda ka og millions, bisang pag naghigda ka og billions, bisang pag naananim ang tanang butang sa kalibutan, you acquired everything. Tining kalibutan na ni. But if you are not in the will of God, you are still the most miserable person on earth. No? Ikaw kapon ang nag-aantos nila. Misery kapon. That's why ginatudlo kanina sa atong Sunday school, bad decision limit future's option. Wala kay option sa unahan. Hangtod nga dili ka mobalik sa kabubuton sa Dios, ang option gyud nimo is misery. Dili ka mobuton sa Dios nga mag-misery ka. Ikaw ang nag-misery sa imong kaugalingon. Now just remember, ang Dios, ang character of God, dili parehas sa karakter sa tao. Ang karakter sa Diyos,
Di gina mausap. Maayo gina siya. O walay lama sa sala. Meaning to say, walay lama sa sala, dili gyud siya magbuhat og bisag gamay kadaot sa imong kinabuhi. Pero nganong magmiserable ka man nga, dili man unta gusto sa Dios nga magbuhat sa gamay kadaot sa imong kinabuhi. Kasi wala siya control sa imong volition. He did not control your volition. Kung magpili ka sa mga bad decisions sa kinabuhi, magmisery ka yun. Because that's your decision. Apat dili na magkabubuton sa Diyos. Ang kabubuton sa Diyos nga, ang atong kinabuhi kanunay mahanay diha sa espirituhanong pagkinabuhi. Mamamadang nga, kalibutan kanunay nga ginasugnuran sa mga kalibutan ng lang. Kanya, ang mga tao kay way alam, ang mga tao kulangan sa doktrina, walay doktrina, walay sulod ang ilang kalat sa pulong sa Diyos. Dito gina, langoy-langoy gina sila sa kalibutan. Sigurado kita niya na nga, kung sa'y kanang gingon nila nga the same feather flocks together, tinuod gina siya. Magsabay-sabay gina sa kalibutan. Dali kitang madala tungod sa atong old signature. Namatay old signature, mawala man lang kuning atong old signature sa dihang mamatay na ta. Kay kining atong old signature di man ni makasulod dito sa langit. Wala naman tayo sala dito. Mao bitaw lang nganong malipayon kay tas langit. Nabalo mo nga nganong giandam sa Dios sa tuwa ang langit. Dito sa langit walay sala. So kung naka sa langit, malipayon kayo kay walay sala dito. Di gani ka maguna-una og sala dito. Pero rin sa kalibutan, nganong nagkamang-kamang man ta. Nganong nagsingkaig man ta. Nganong nagkalisod man ta. Nganong namantay mga butang atong ginaisip nga lisod na to kapag abuhaton. Kana tungod kay naapa ang sala sa kalibutan. We still having the old signature. And sometimes na-magnet kita sa pagpakasala. Mabito na kitawag slave market of sin. Naulipon ta sa merkado sa sala. So, not until kanang atong mga pangisip mausab ang atong human viewpoint makambyuhan og divine viewpoint until such time mao pa na nga maka-experience ka sa contentment sa imong kinabuhi. Mabito tong sa Proverbs 23:7, as the man thinketh in his heart, so is he. So kung ang imuhang panghuna-huna mga espirituhanon, mao na ikaw malipayon ka. Pero kung ang imong panghuna-huna kalibutanon, miserable ka gyud. Siguro moingon ka man, nindot akong kahimtang kay dako ang akong posisyon sa yuta. Probably mo na imuhang pangisip. Siguro manager ka o siguro supervisor ka, siguro superintendent ka o kaha owner ka gyud. But just remember, there is no happiness there. Ang happiness nasa spiritual life. When you are spiritual and you are manager, you are the most happiest person on earth. When you have a good business and you are spiritual, ikaw ang pinaka-malipayon nga tao sa tibuok kalibutan. Kung ikaw usa ka tag-iya sa usa ka kumpanya, and then you are spiritual, ikaw ang pinakamalipayon nga tao sa tibuok kalibutan. But mawala ganing pikas, no? Sangkiig kagyot. Dili ganin siya mabalanse. Ang material aspect gani ang bukat, matingala kagyot sa imong kinabuhi. Maglakaw ka sa kalibutan.
Ayaw lang kung tanawan nyo ha, kay anak raraman dito, no? Maglakaw ka sa kalimutan, nag-aala dito ka. Nga naman, bugat ang kalibutan. Para sa imo, heavy ang kalibutan. O yes, tinon, bugat gid ang kalibutan. Hangtod nga dili nimo mabalanse ang imong kinabuhi sa imong espirituhanong kahimtang. Dili ka makalagaw ng normal. Dili ka na dili pwede ang usa ka magtutuo nga normal living kung mas bukat niya ang kalibutan ng mga butang. Mabitaw na kita nga mga magtutuo, gitawag kita o soul. The soul is a system. Spiritual life, how can you expect that you can be a blessing to other people outside? Nga magbalipayon sila sa inyo. You cannot do that, no? Tungod kay magmalipayon ang tao sa kalibutan, nga makakita sa imuha nga malipayon ka. Ikaw una ang makabenepisyo nini. You are the first beneficiaries of a soul as a seasoner. As a seasoning, salt is figurative of the believer's inner happiness, response to the gift of eternal life. Dapat malipayon ka, no? Malipayon ta. Dili po itong sigig hagak-hak. Ang sa tawag na, sigig ka ng hudya ka. Dili, lahi na ka. Lahi man na siyang kalipay. Ang kalipay nga itong gisgotan dili is inner happiness. Ha? Dili makita sa mga tao. Dili makita sa imong agik-ik katawa. Dili din ha. No? Kaya kanang agik-ik o katawa, contaminated na sa mga kalibutan ng tao. Ang kalipay nga gisgotan nato dili is inner happiness. Nasa sulod. Kaya sa mag-unsay nihitabo sa kalibutan, pareha karon, murag ang trending karon, murag ang duha ka dagkong nasod nag-andam na sila sa giandam na nila ang ilang mga nuclear weapons. Nang pangutanan mga hadlok batan ini. Wala na ko nagisulti kay parang mahadlok mo. Pero muna ang tinuod, nagpangandamay na sila. Nagbiyahe na ang ilang mga nuclear sa kadagatan. Kay yahay na sila palupad niya na. Pagtanaw lang ang delikado ilang nasod. Yahay na sila palupad. Pero kumusta ta? No? Mahadlok ba ta? Ayaw yun pagkahadlok. Walay bisan ginsa nga makakuha sa atong kinabuhi kung dili pa itugot sa Diyos. Mao ginay prinsipyo nga atong dapat puy-an. Diha kita mo barog. Walay makakuha sa atong kinabuhi kung dili pa kabubuton sa Diyos. Mao man ganin na siya. Ang imuha daw buhok, walay usa nga mahulog niini nga wala mahibaloy sa Dios. Buting ipasabot, walay usa ka tawo nga mawala sa kalibutan nga diin ang Dios wala mahibalo. So bisan pag unsay mahitabo sa kalibutan, bisan pag gituyok-tuyok nga tag-intensity niini nga kalibutan sa linog. Ayaw gyud pagkahadlok kay di gyud mawala ang imong kinabuhi hangtod nga dili ka moabot sa saktong panahon nga kuhaon sa Dios. Dapat malipayon kayo. Sit kita in the sight of God. Nata sa wall of fire. Ang Ginoo mo ng proteksyon sa tuwa sumala pa sa Zechariah 2:5, no? Nata sa wall of fire. O busa ang usa ka magtutuo dapat mag-enjoy siya nini. The joy of salvation, which comes from a knowledge of Bible doctrine. Salt din is doctrine which seasons life. Ang doktrina mo'y nagpalami sa atong kinabuhi. Pero wala lagi tayo doktrina, so mang pagkalami sa atong kinabuhi lagi. Nga ang
nagtuyok-tuyok dito sa atong kalag. Now, just remember that. Ang nagtuyok-tuyok sa atong kalag, mga kalibutan man. Ang ngunya, ang akong buhaton, dito ko, kalibutan, kalibutan. Mo man ay nagtuyok sa atong kinabuhi. Oh. Dili man tong, kung mag-rapture na niya, matubang ko sa Ginoo. Mo ba na inyong gihuna-una? Wala, no? Murag uban, no? O ka, naguna-una, kung matubang na ko sa bima si judgment, ready ko. Salamat sa Ginoo nga naghatag na kong mga opportunities. Mo ba na atong gihuna-una? Siguro, dili, no? O siguro naguna-una ba tao mga enjoyment or pleasure sa kalibutan instead of enjoyment o pleasure sa Ginoo. Mabito lang para sa kwas si David, mas daghan kaya kakaroon sa mga sinulat ni David. Si David mo ka dughan nga tao. Kung gusto ng Old Testament believers na David. Munang sa Psalms 37:4 nag-English siya. Delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your life. So, ang yung una din ha, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desire of your life. Kung imong tanawon, Pastor, si David makasasala man, tinuod man. Kinsa may makaiskapo sa sala, makasasala man tang tanan. Siguro na ilado lang kay David tungod kay Bathsheba sa iyang pagka makasasala ngayon nana. Pero akong nakita si David sa dihang nakabalik siya sa Ginoo, perte yung dut-dutan niya sa Ginoo. Tanang mga believers makasala. Nagsuffer ba po si David niya na? Pero sa dihang nakabalik siya sa Ginoo, pag niya restore unto me the joy of my salvation, he was automatically restored. Kung sa dihang na-restored na si David, unsa na inintabo sa iyang life? Nahimo siyang legacy. Legacy sa iyang anak, sa iyang mga anak, o bisa man hangtod sa malabot ng mga panahon. In fact, during the time when Jesus Christ will reign, David will reign in his city, no? Iyahagya pong pagalingkuran ang iyahang syudad, ngayang giharian. O wala mawala sa posisyon ni David kanang iyahang paghari nga naman kana tungod sa iyahang pagkasunod sa suod sa Ginoo. Apan lagi makasasala gid ang tao. Tinuod sa dihang nakasala siya, wala gid siya nakaiskapo sa misery. Nagmiserable gid siya. Patay pa gani iyang anak. Patay tong ihang katong bagong anak. Patay pa gid si Absalom. Nagsuffer pa gid siya. So grabe ang suffering ni David after nga nakabuhat siya og sala. Mabito na nga dapat imong panaminan ang kinabuhi ni David. Kung gusto ka nga makorek ang imong kaugalingon, just look at the life of David. And David was just corrected sa iyang mga katapusan ng mga tuig sa iyang kinabuhi. So, as salt makes foods palatable and tasty, so Bible doctrine makes life more flavorful because knowledge of God's truth gives the capacity for its enjoyment to the fullest. Kung ang asin tigpalami sa imong kinabuhi, ang Bible doctrine tigpalami sa imong spiritual life. Kung ka nang atong ginabuhat yun, tuon kita sa pulong sa Diyos. Permanente kitang nagatuon sa pulong sa Diyos. Now, just remember, salt by analogy is antithesis of leaven. Wa pa na ito matuni ang doctrine of the leaven, no? The leaven means evil. So salt
Salt is a preserver. True doctrine, leaven is a corrupter. False doctrine, ang leaven nagisgot siya may tungod sa mga mali ng mga pagtulunan. Sama pa ng litan niya ng mutuo ka kang Kristo Jesus o magbuhat kag maayo para maluwas ka. Gitawag na siya o leaven. Ang tinapay nga may igpapatubo. Murabag ang doktrina nga ang pagtuo lang ta makaluwas nimo, dugangan pa nimong trabaho, you need to add work. Equals your salvation. That's leaven. That's evil. Because the work of God mo'y nakaluwas nimo, not your work. Dili nimo kinahanglan dugangan ang Diyos, ang trabaho sa Diyos, no? Ang Diyos wala nagkinahanglan tabang sa tao para sa iyang kaluwasan. Enough na ang gibuhat sa cross. When He said, release tayo, is finished, enough. Wala ikadugang pa niya. Di na po dugangan. So why ikatabang ka para sa kaluwasan mo? Ang kaluwasan mo is purely the work of God. What you do is just believe in this, and you believe in this work, you will get saved. So the agent told to signify a contract or hospitality. Letter A, under the host of hospitality, if as an enemy of the host you ate salt with him at the table, you were preserved from harm while in his house. No? So morning ilang mga kontrata sa unang panahon. No? Halimbawa, nagkaon ka silang balay, eating salt means sipti ka diri ha, you are preserved. Ayaw yun pagkahadlok ni bisan kinsa kay morning atong kontrata. Once you are in this house, o sa diyang nagkakaon tao kasin, you are preserved, you are protected, so you are guarded, nothing will happen to you, samtang nakakadiri sa sulod sa akong panimalay. No? Munang nila ang mga kustumbre. No? Letter B, as a sign of fulfilling a contract, both parties in the contract ate salt as a symbol of agreement and abiding friendship. So, nagpasabot nga, kanunay mo nga higala na niya. No? Sa diyang nagkakaon mo sa asin. Ang pagkaon sa asin is just an illustration of believing in the Lord Jesus Christ. When you believe in the Lord Jesus Christ, that means you are eating salt. So when you believe in the Lord Jesus Christ, you have a contract, and your contract is forever. Mahimo kang anak sa Diyos, mahimo kang member sa royal family of God, you have eternal life, you have eternal joy. No? Part ka na siya sa inyong kontrata, and that is a sign of a fulfilling contract. Both parties in the contract eat salt. So, mo din ang doktrina sa asin. Gamay ramang kayo nag-isulti diya sa Matthew. No? Kung magbasa ka sa Matthew nga, flavoring lang una-una ni mo kung sa Matthew. No? But actually, nag-iskot tungod sa preservation. The eating of salt depicts the appropriation of salvation. The moment you ate the salt of eternal life, you were saved. After salvation, the eating of salt pictures the learning of Bible doctrine. Salted with fire, ato nang gitudlo, ato milabayang Domingo, no? Refers to eternity spent in the lake of fire. So, kung mga tao nga wala nagtuo kay Kristo, atong kalayo nga supre, salt, no? Naibalo mo atong nahitabo sa asawa ni Lot, ngano kang nahimo siyang pusti nga asin. No? So, it illustrates mga tao nga matunya sa linaw nga kalayo. Katong wala mo tuo kang Kristo Jesus nga nang Ginoo manluluwas. No? Maganto sila dito sa linaw nga kalayo. Now,
Believers are said to be the salt of the earth in Matthew 5:13. Ato na nigi balik-balik yun. Ikaw yun ang asin sa kalibutan. Tama ba? Asin ba kas kalibutan? Basig sour, ha? Ang basig suka. No? So, the salt has morning yung gisgutan. Salt acts as an unseen preservative. The presence of doctrinally oriented believers in a society or nations is the basis for its preservation. Sa Mark 9:50. Now just remember that. Ikaw usalan ka magtotoo. Ibutan nato sa nasod ng Pilipinas. Just one you. Ikaw usalan ka, ha? Pero ganong makahimo ka nga tigpalami sa imong nasod. Sa dihan nga usa ka magtotoo, nagatubo nga to sa pagkakampo, nagatubo siya magkinabuhi na uyon sa kabuton sa Diyos. Nagalakaw siya kauman sa Diyos. Nagatubo siya ng marong tatawan niyo. Ipami ka, dili sa community sa iyong intero naso. Once nagatubo ka nga magtotoo, tawag siya sa Diyos. Naa niya ng nasura. Naa niya ng nasura. Mga pastor, nganong nagkalisod-lisod malagi ang kalibutan? Nganong nagkalisod-lisod malagi ang Pilipinas? Yes, naagihap na siya. But, just remember, wala pa'y mga magtutuo na nakasulat sa Biblia nga wala gi-escape sa Ginoo, wala gi-proteksyonan sa Ginoo before ang disaster. During the time of the flood, si Noah, tanawa si Noah, siyang tigpalami sa kalibutan during that time. Nagwali siya, may tungod sa mayong balita sa tibok kalibutan. Ang tao wala mo tuo sa iya. Pero nahimo siyang tigpalami for 120 years. Grabing winalihay, no? 120 years. Kita siguro mga 25 years murag na siguro ta murag nanubra na nila. Manubra na taglangit ini, no? Pero si Noah 120 years winalihay niya. Anyit ayaw mo kabalaka o ang mga tao din mo tuo sa inyo, ha? Si Noah maging 120 years mo maging mutuo ang mga tao siya, ha? Ayaw ka prostrate. Hindi ta dapat ma-frustrated. Magpadayon lang tanga magkinabuhi ngayon sa kabubuton sa Diyos. Pero, pag-abot sa panahon, tanawa, sinuwa gidentik palami. Tanawa itong mga tao nga nabutan na sa lunok. Anag isla. Tinuod giday sinuwa. Tinuod giday sinuwa. Tinuod giday sinuwa. Ulahin na, tanan. Tigpalami, gihapon sinuwa sa ilahan. Bisa naa nag-undergo na sila sa destruction. Naa silang mind. Si Noah nagwali nini o tinuod ay si Noah. Imagine that. Time will come nga wala na tas kalibutan. Ang katong imong gipang walihan karon. Na-rapture na ta o ka dito na ta sa third heaven bisa. Tinuod ay si. Tinuod ay si. Tinuod ay ka. Ayaw nagka-prostrate. Minita nga, wag mong ko'y prutas. Dili na, ayaw ka-prostrate. Wag yun nagkinahanglan nga, ang imong walihan karon, makita dahil imong nga pagkaugma, bulingkod na din, ha? Ayaw na, no? Dili ko na. Ayaw isipang nga imuhang pambitan sa pulong sa Diyos, mukalik lang na sa tubo, parang bulak, nga nindot, tanaw, no? Doon ka expect. Kapila ni mong balik-balik nga na, siguro 1 year, 2 years, 3 years, di na pa mo makita ang hinahinay siya bloom. I remember during those time when I was still a worker sa Zion Baptist Church, na ako yung mga Bible studies, daghan ko mga Bible studies, especially sa mga
Din dapit sa Boulevard area, padulong dito sa kanang gitukuran og tulay karon, Bolton Bridge. Na ako'y mga Bible study diha, no? And sometimes makita na ko sa ilang mga naong during that time nga naga-Bible study ka pa ko nga gahi pasta ng gahi. Murag wa pa jud kay makita sa ilahang ambot lang kung sa metabo silang kinabuhi. And then time will tell. Ang tao na rin musulti nga, Pastor, karon nga pastor na ko, nanay nagbibelos ko nga, katuloy yung Bible studyhan dito, no? Yun ani. Gusto siya makabisita ka sa iyahan. Nanay nagkanas ko, Pastor, kanang kining tawhan na nakahinumdum pa sa imuha, sa imong gibuhat dito niya, gusto niya nga makigmeet sa imuha. Na mga istorya, uban saglan, istorya nga, uy, di ko kalimutan ng tawhana. Nag-meet lang ni within 2 weeks. 2 weeks Bible study lang. Pero naimisulti sa kuha, Pastor, di siya kalimutan sa imuha. Sa imuha Bible study. Ilagit kong gano'n. Kaya, ito po sa nasa ministry. So, di lang kung dali, no? Pastor na kinabuhi lang ka, kuyos ka puputon Diyos, bukat na sa itong buluhaton, tama na siya. Ang tao rin mo sulti leader, no? Daghang mga tao nga nagsulti na, mabigla gani kung kuha. Yun na, di ay? Just, buhat na lang imong trabaho, no? That's why kining akong mga anak gina-review ginin ako ni sila, no? Usay mapulan na siguro sila na akong review. Mus papa uy, na sila. Kay balik-balik ko man ako katong duha na ko kalalaki, balik-balik na ko to hantod wala na sa kuang lugar. So pero ginabalik-balik na ko ni. Sila ginabalik-balikan gyapon ako ni sila. Sa inyo ha, no? Balik-balik na to ning tudlo, no? So, ana lang ang kinabuhi. Magtrabaho lang kita nga magsunod sa kabubuton sa Diyos. The salt, kini, salt provides flavor. Tigpalami tas kalibutan. Dili lang nga preservative ang salt. Nag-preserve sa imuha nga someday you have eternal life, you will be with God forever. Dili lang kay preservative, kundi ang salt po, sa dihang nag-enjoy ka sa imong spiritual life, sa dihang nagmalipayon ka sa imong Christian way of life, na kay Bible doctrine in your soul, may mo kang flavoring. Kalipay ka sa mga tao palibot nimo. So, salt also provides flavor. Duha yung function, no? Preservative and then flavoring. One salt. The salt has become tasteless is analogous to the believers perpetually out of fellowship and in reversionism. So, muna sa Matthew 5:13, nga gihisgutan din ha, kung ang imong kaparat mawala na gani kaparat. Now, mura na nagtamak-tamakan diha sa kalsada. Naghisgot siya mitungod sa usa ka magtotoo nga out of fellowship or usa ka magtotoo nga in reversionism nga diha sa kalsada wa kay lamig, wala kay pulos, wa kay kagamitan. Dili magpulos. Mabitan ng uban moingon nga Kristohanon pero di man ako makita sa iyang kinabuhi. Muna na. Wala na ilami ang kinabuhi nimo. You are tasteless. Wala ilami ang kinabuhi. But kung ikaw sa ka magtotoo nga nagatubo nga tos pagkahamtong sa mga doktrina adunay kay nakatunan, then usa ikaw ka flavoring. Now, inferior salt was used as a fertilizer in the ancient world and as a means of speed and the composition of dung. And then the strewing of salt over the ruins of a captured city was a sign of utter desolation and irretrievable ruin. Watong mga judgments gino, like Sodom and Gomorrah, naghisgutong mahitungod sa gitawag na to disiplina sa Diyos. Judgment sa Diyos ngadto sa mga dili magtotoo. And then salt was used as a purifier.
Ang salt day ginagamit po ni as a purifier. Naiuban nga nakita ni mo nung ang katong ilahang mga baso, butangan nila og purag gamay nga salt, no? Nya, kung nag-serve siya as purifier. Sa una, sa napakusatats ministry, kini mga bukid diri sa Kalinan, hurot man ninamo, no? Baktas buntag, abot mighapon dito sa Tumoy, pasalidan mi of the public life of Jesus, then wali, no? So hurot mi din na. Dala-dala mi ato. Ang among tubig, aptik man tong amuang usa ka babae, di gina siya mawadan dito. Pag nanami gani sa usa ka lugar, labi nagmahotdan mig tubig nga dala namo. So dito gid mis tubig sa ilahang mga kuan, ilahang mga sa tawagan na mga source bitong tubig dito nga nara sila lang siyuta. Ang pagkuha na mo na butangan ni gamay ato pa. So safety na mi. Safety na, no? Nag-serve siya as purifier. So I do believe nga dili pa makalimutan ang kawan. So sa mga kanto niya alay bitin ni bon classmate, no? So babae to siya dili laki, no? So anang kinaboy sa salt, the salt of the covenant of your God, no? The priest refers to ancient custom whereby treaties or agreement were ratified by the covenant of salt. So both parties is salt out of the common day is a symbol of mutual agreement. So ako na-explain na mutual agreement and binding friendship. This made a contract valid and binding equivalent to consignatories on a legal transaction. Yes, and then the salt of the covenant of your God is the subject of the study of the Levitical offering and applies to a contract God has provided for us, the cross. The contract is based upon the Father's proposition and man's reconciliation. Proposition. So, morning kontrata, de sa salt. Sa dihang nintuota kay Jesus Christ dito sa cross, God the Father is satisfied na propitiate siya, natagbaw siya sa buhat siyang anak. Yes, mituo man ni siya kang Kristo Jesus. Yes, ang amahan mingon. Okay na. Wa na ko'y problema sa yaha. Makasulod na siya sa langit. Now just remember, walay usa nga makadtog langit nga adunay sala. No one can go to heaven, no? Can go to heaven, no? No one can enter to heaven with sin in his life. Mao bitaw na nga tagaan sa kag 100% nga pagkamatarong. Isulob sa imuha ang 100% nga pagkamatarong, so qualified na ka nga matug langit. So mahitabo na siya sa nang mutuo ka kay Jesus Christ as your Lord and Savior. Now, mao kining yang diskutan din hindi rita magtapos, no? Reconciliation. Man, the party of the second part, eats the salt, were it not for the cross, God and man would be an enmity with each other forever. Kung ang usa ka tao, dili siya mutuo kang Jesus Christ, which is symbolized sa wala mo kaon sa asin, no? Nga tigpalami sa kalibutan mo si Jesus Christ, nya wala siya mutuo kay Jesus Christ. Kanang tawhana, mauna ang mahimuon niya nga magantos dito sa linaw ang kalayo. O they are enmity with God forever. Enmity. Wala nagpasabot nga ang Diyos nakikaway sa ilahan, no? Kundi sila mismo nahimong kaaway sa Diyos. Kay naman sila sa pikas nga side. Just remember nga ang Diyos maayo gyud siya, no? Wala siya pagdumot, wala siya kasuko, wala siya kalagot. Bisan magdili, mutuon ning mga tawhana sa iya. Pila ka millions ng mga tao sa kalibutan, dili mutuon niya. Pero there is no, wala nagpasabot nga ang Diyos. Katong kanta na to, kanina, ang gugma sa Diyos, way paglubad, no? Way paglubad. Dili mawala ang iyang pag-igma, bisan sa mga tao, wala mutuon niya. Pero ang iyang hustisya na ganyan, adto sila sa linaw ang kalayo. Gihigugma man niya sila, pero tuwa sila sa linaw ang kalayo. Kita gihigugma man ta niya, especially nga mituo na ta kang Kristo Jesus, na natay personal love
from God, tungod kay ang Dios nahigugma na sa tuwa, the moment nga kita adunay 100% righteousness nga atong nadawat o busa, ang atong kinabuhi wala mo tayo dapat kabalakan. We are in the hands of God. We are in the hands of God. Bisan mag-unsay imong gibuhat, mga lakaw o asa ka mo adto na mga traits sa imong kinabuhi, dili kita dapat magkinabuhi sa kanto. We are in the hands of God. Kung natas kamot sa Diyos, walay makapanghilabot nato. Walay makakuha sa atong kinabuhi nga dili pinagi siyang kabupoton.